May kakaibang nangyayari sa Japan na hindi alam ni Hari Sultan hanggang nag-tweet siya tungkol dito. Tingnan mo ito. Nag-tweet ako isang linggo na ang nakalipas at umabot ito ng 71,000 views. Tingnan mo. Sabi dito, hindi compatible ang Islam sa Japan. Japanese account ito, pinapatakbo ng Hapon. Kaya sabi ko, marami akong nakikitang Islamophobic tweets mula Japan. Bakit biglang nag-aalala ang mga Hapon sa Islam? Siyempre, ang Islamophobic ay quote-unquote. Hindi ko alam yon kasi akala ko Japan lang ang modern, maunlad, at masaganang bansang tumatanggi sa multiculturalism na nagpapapasok ng mga tao mula sa third world, barbariko, primitibo, at medieval na kultura. Pero sa huli, nagkamali ako. At kung ganun din ang akala mo, nagkakamali ka rin. Tingnan mo ito. Kaya ito ay isa pang Japanese na account na nagsasabi ng maduming sikreto ni Sanai Takaichi na hinahanggaan ko hanggang kamakailan lang at nalantad na ang administrasyon niya at ng LDP tungkol sa pulisiya sa imigrasyon. Pinupuno nila ang bansa ng napakaraming dayuhan kahit sinasabi nilang hindi ito pulisya ng imigrasyon kaya kinukustyon siya dito. Hindi ko alam kung ano ito. Babasahin ko agad ang panukalang amyenda sa iyo. Narito ang isang kalabang politiko. Tinanong niya si Takaichi. Gusto kong tanungin si Ginoong Kondo tungkol sa bumababang bilang ng ipinapanganak at mabilis na pagtanggap ng mga dayuhan na magdudulot ng malaking pagbabago sa estruktura ng populasyon ng bansa. Gaya na nangyari sa Europa at Kanluran, may mga mamamayan na nakakaramdam ng krisis dito. Naglabas din ang kalihim ng katarungan ng isang dokumento noong nakaraang Agosto tungkol sa pangunahing pamamaraan ng pagtanggap ng mga dayuhan dahil kapag nagdadala ka ng mga tao mula sa ibang kultura, dala rin nila ang kanilang mga problema. Kaya ang Japan ay kinakaharap na yun ng eksaktong naranasan ng Europa at ng Kanluran sa nakalipas na 20 o 30 taon. Inaakusahan si Takaichi na pinupuno ang Japan ng mga migranteng hindi Hapones. Kaya ngayon, lumalabas na ang mga ganitong video. Tingnan mo, itong mga tao, saan man pumunta, paulit-ulit lang sa ginagawa at walang respeto sa lokal na kultura. Sa isang bansang may minoryang Muslim tulad ng Japan, kapag oras na ng dasal, talagang mahirap. Parehong problema rin dito. Sabi nila, ang mga taong ito ay pumupunta rito at nakatayo lang sa mga daanan, nagsisimula ng magdasal. At malinaw naman, hindi natutuwa ang mga Hapon dito dahil nakita na nila ito kahit saan. Hindi lang yon. Tingnan mo, sa mga Muslim na naglalakad sa paligid ng mosque sa Yodogawa Ward o Osaka, parang hindi na Japan ang pakiramdam. Kung nais ninyong baguhin ang kinabukasan ng Japan tulad ng sa United Kingdom o France, hindi ito katanggap-tanggap. Nakikiusap ako, umuwi na kayo sa inyong bansa. Tingnan ninyo, ganun din. Ang video na ito ay kinunan sa Osaka, sa isang bansang Muslim. Ito ay sa Nishiodogawa-ku, Osaka, hindi sa Japan. Mga kaibigan, nasa Japan tayo. Kilala ito noon bilang malinis at maunlad, disiplinado, pero hindi na ngayon. Nahawa na rin ang Japan ng virus ng globalismo at multikulturalismo. At nagsisimula na magprotesta ang mga Hapones. Tingnan mo ito. Japan First Party. Australia First. America First. Britain First. Bakit kaya saan man magpunta ang mga taong ito, nagiging nasyonalista ang mga lokal? Mga taong hindi interesado sa ibang kultura o lahi. Hindi naman sila karaniwang mga rasista. Gusto lang nila na pabayaan silang mamuhay ayon sa sarili nilang kagustuhan. Gusto lang nilang mamuhay ng payapa. Pero nagiging rasista ang lahat kapag dumating sila. Hindi sila rasista. Ipinaglalaban lang nila kaligtasan nila. Nangyayari ito sa buong Japan. Sa tingin ko, hindi Muslim ang pangalan. Kapitbahay ito. Kaya isang Hapones ang nagising dahil sa malalakas na tugtog na ito. Panuurin mo lang. Pero madaling tandaan naman talaga. Nishiodogawa-ku. Malinaw gabi na dyan. Oo, ang mga Hapon ay kilala sa disiplina, kalinisan, kaayusan, at mababang krimen. Pero tingnan mo ang nangyayari sa bansa nila. Pareho lang talaga. Mas nakakabahala pa ito. Ang Rakudo Hall sa Hiroshima, isang sagradong templong Budista,
na mahigit 1,200 taon na at nakaligtas pa sa atomic bomb ay nasunog na yung araw. Kung magpapatuloy ito, mawawala na ang mga templong Budista at mga dambana ng Shinto sa Japan. Kaya alam mo na kung saan patungo ito. Tingnan mo ito. Templo ng Shinto. Biglang nasunog. Marami pa. Tingnan mo ito. Sa unang 5 buwan ng 2026 siyam, na malalaking dambana at templo ang nasunog sa Japan. Lahat ng ito, Enero 15, Pebrero 7, Pebrero 13, Pebrero 20, Abril 24, Abril 27, lahat ng mga ito. Isa ron ay World Heritage Site. Hindi ito mga ordinaryong sunog. At tingnan mo ito. Bigla-bigla silang nagiging madaling magliyab. Ngayon, nag-research ako at sinabi nila na karaniwan daw talagang masunog ang mga estrukturang ito dahil gawa lahat sa kahoy. Pero may pagdaas. Sabi ng mga Hapones, napansin nila ang pagdami ng ganitong sunog. Saan na ba natin ito nakita noon? Dito, tingnan mo ito. Simula 2021, nakaranas ang Canada ng malaking pagdami ng panununog ng mga simbahan at mga kahina-hinalang sunog, lalo na pagkatapos ng kontrobersya tungkol sa mga libingan sa residential school. Kaya 33 simbahan ang nasunog. Sa mga iyon, 24 ang nakumpirmang sinadyang sunugin. Ganun din sa Europa. 102 insidente ng panununog ng simbahan sa Pransya. Mas dumami rin ang mga Islamista doon itong mga huli, kaya hindi na ito nakakagulat. Ang Japan ay literal na napapayaman sa harap mismo ng ating mga mata. Kung kailangan pa ng ebidensya kung paano hindi gumagana ang multikulturalismo, lalo na sa barbarikong kultura. Kung ang mga Aleman, Pranses o Briton ang lumipat sa Japan, walang mangyayari dahil maunlad din ang kanilang mga kultura. Pero kung magdala ka ng tao mula Hilagang Aprika, Gitnang Silangan, Pakistan, Bangladesh o ibang kultura, mangyayari talaga ito. Marami na ngayon nagsasabi na ang unang biktima ng malawakang migrasyon ay mga kababaihan at mga bata. Tingnan mo ito, isa pang Japanese na account. Ulitin ko, 1 taon na ang nakalipas. Wala pa akong nakikitang Japanese, Indonesian o Chinese na account sa Twitter noon. May ilang CCP na account, mga propaganda account para sa CCP. Pero hindi ko pa yan nakita noon. Pero bigla na lang, nagsimula tayong makakita ng mga Japanese na account na nagpo-post din ng daan-daang libong mga video na makikita sa internet. Kung saan itong mga, alam mo na, mga migrante mula sa ikatlong mundo ay nagkakalat ng gulo sa mga bansa sa kanluran. Ginagamit nila yon at ipinapakita sa mga Hapon na ito ang magiging kinabukasan ng Japan. Kaya tingnan mo ito. Sa isang Magadon, Kujioti na tindahan sa Ayasa, Itama, 4 na banyagang lalaki na may makakapal na balbas. Tingnan mo sila. Ay matagal na nakatayo sa seksyon ng mga produktong panregla para sa kababaihan. Malinaw na may babaeng kumuha ng litrato at nagtataka sa ginagawa ng mga lalaki. Gusto niyang lumapit pero hindi siya komportable. Hindi na komportable makapamili ang mga babaeng Hapones sa sarili nilang lugar. Hindi lang ito tungkol sa ilang masasamang tao. Narito ang mga kabataang lalaki. Mag-isa sila at pareho ang sitwasyon. Bakit kailangan pa nating ipaliwanag ito? Tingnan mo mga Pakistani Muslim sa Japan. Huwag maliitin ang Islam. Kakapasok pa lang nila sa isang bagong bansa, Japan. Pero nagsisimula na silang manakot, manindak at mangudyok sa mga tao. Tingnan mo. Ang video na ito ay kinunan sa Nishi Odogawa sa isang Muslim na bansa. Ngayon, sa harap ng UN, magpapadala ako ng mensahe, pero pakiusap, tumigil na kayo! Ginagawa ito ni Takaichi. Sabi niya, huwag maliitin ang Islam. Alam niya ang wikang Hapones. Sumusunod sa akin ang taong ito. Habang dumarami sila, lalo silang nagiging palaban. Sino bang matinong tao ang gagawa nito sa sarili nilang bansa? Tingnan mo to, isa pang video. Isang rumble sa pagitan ng mga Kurdo at mga Turko sa harap ng embahada ng Turkiya sa Hapon. Saan man sila pumunta, dala nila ang kaguluhan at anarkiya. Dapat tanggalin ang visa exemption sa Turkiya. Para sa mga Hapones, pareho lang ang Turko at Kurdo. Ano bang pakialam nila? Tingnan mo. Dinadala nila ang kanilang mga alitang pangtribo sa ibang bansa. Sa Australia, may mga Hapones tayo. May mga Muslim na galit sa mga Hudyo dahil galit sila sa mga Hudyo. Sa
sa UK, may mga Indiano at Pakistani na nagbabanggayan. Bakit? Pareho lang oh. Pareho lang. Sa tingin ko, nangyayari rin ang mga ganitong bagay sa Turkey, pati na rin sa Germany at France. Bakit ninyo pinupuno ang inyong mga bansa ng ganitong masasamang kultura? Bakit? Ang sinumang maawain, kaliwaing liberal na baliw na patuloy pa ring sinisisi ang kanluran, ay dapat makita ito at ipaliwanag sa atin. Paano posible yon? Nasaan man mapunta ang mga tao ito mula sa makalumang mga kultura, nagkakagulo, nagkakaroon ng kaguluhan at kawalang kaayusan ang mga lokal na lipunan. Saan man sila magpunta, sinusundan sila ng kaguluhang sibil. Kaya nagulat ako nang makita ko ito tungkol sa Hapon. Akala ko hapon lang ang yumakap sa pagkalipol. Mas gusto ko pang maglaho. Naiintindihan ko na ang Hapon, ang pinakamabilis na lumiliit ang populasyon sa buong mundo. Kaya sila ay nakakaranas ng pagbagsak ng populasyon na hindi nararanasan ng ibang bansa. Sa tingin ko, ang South Korea ang susunod. Pero lagi nilang nilalabanan ang tukso na punan ng kakulangan sa pamamagitan ng migrasyon. Hindi nila pwedeng dalhin ang mga etnikong Aleman, Suweko at Noruwego dahil pati ang mga bansang iyon ay may problema rin sa populasyon. Kaya iniisip nila para maalagaan ang ating mga matatanda dahil baliktad na ang population pyramid, magpapasok tayo ng mga tao mula sa mga kulturang galit sa atin. Kung masama na ang isang sitwasyon, mas malala pa ito. Hindi dapat papasukin ng mga taong ito. Di ko makita yung tweet na may Hapon na nagsabi niyan. Maraming lalaki mula sa Bangladesh at Pakistan ang pumunta sa Japan. Sinasabi nila sa ibang Pakistani o Hapon at sa ibang Kurd at Turko na pumunta rin sa Japan. Magpakasal ka sa Haponesa, kunin ang permanenteng panimirahan at pagkamamamayan, tapos hiwalayan siya. At pagkatapos ay dalhin mong sarili mong kababayan na babae mula sa sarili mong bansa. Ganon din ang ginagawa. Kanon din. Bakit ginagawa ito ng mga politiko? Hindi ko maintindihan. Sabi ko nga, mas gugustuhin ko pang mawala kaysa isuko ang kultura ko sa mga barbaro.